manood, makinig, at matuto sa asignaturang Pilipino sa natatanging gamit. Magandang araw! Ako si Binibining Nova F. Bertuccio, nagmula sa BS Ed to Filipino. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang sosyal na variety ng wika. Pero bago yun, ano nga ba ang sosyal? Ang sosyal, ito ay tumutukoy sa mga pagkakaiba sa paggamit ng wika ng mga tao batay sa kanilang lipunan, kasarian, edad, antas ng edukasyon at iba pang mga salik. Ito ay mga pagkakaiba na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa lipunan, kalagayan sa buhay at mga tungkulin o trabaho. Wika ng mga kabataan. May mga salitang ginagamit ng mga kabataan na hindi kadalasang ginagamit ng mga matatanda. Ito ay tinatawag na hegemon o begemon na nagpapakita ng pagbabago sa paraan ng paggamit ng wika ng kabataan. Narito ang ilang halimbawa ng hegemon. Narito ang mga halimbawa ng begemon. Una, tsaka, ang ibig sabihin ay pangit. Pangalawa, chimini o kasambahay. Pangatlo ay echus. Ito ay isang pagsisinungaling. Echusera, isang sinungaling. Pang-apat, in lababo, kokoro, etines, o in love. Pang-lima ay epal. Ito ay pumapapel kahit hindi welcome. Sunod ay pil, pilet, o fish. Ito ay type, gusto, o natipuhan. Panghuli ay Georgina Wilson. Ibig sabihin nito ay gorgeous, gora, agora, Cairo, o let's go, o tara. Wika ng mga professional. Mayroong mga salitang ginagamit sa iba't ibang propesyon na hindi madalas na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na makikipag-usap. Halimbawa nito ay mga technical na salita sa medisina, enhinyera at iba pang mga propesyon. Wika ng mga lalaki at babae. May mga salitang ginagamit ng mga lalaki at babae na nagpapakita ng pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng wika. Halimbawa nito ay paggamit ng mga salitang bro at dude ng mga lalaki at ang paggamit ng mga salitang sister at girlfriend ng mga babae. Wika ng mga pangkat etniko. Mayroong mga pangkat etniko na mayroong sariling wika at estilo ng pagsasalita. Ito ay nagpapakita ng kanilang kultura at kasaysayan. Halimbawa nito ay ang mga wika ng mga katutubo sa Pilipinas tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng mga wika ng pangkat etniko. Una, sapot sa Ibaloy. Ito ay sapot ng gagamba. Pangalawa, palendang sa Teruray. Ito naman ay plautang pambibig na may nakaipit na dahon na inihipan. Pangatlo ay peyo. Ito ay tawag sa Kalinga. Ito ay pepa na yari sa Bukawi o sa Tambo. Jalan, ito naman ay sa Tausug. Ito ay tawag sa daan o kalsada. Sunod ay masjid. Ito ay sa Tausug, Maranao mula sa Arabe. Ito ay tawag sa mga gusaling sambahan ng mga Muslim. Panghuli ay bakul. Sa Ibatan, ito ay pantakip sa ulo na yari sa damo na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw. Wika ng mga may mataas na antas ng edukasyon. Mayroong mga salitang ginagamit na ng mga taong may mataas na antas ng edukasyon na hindi madalas na ginagamit ng mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo o nasa mababang antas ng edukasyon. Halimbawa nito ay paradigmship. Ibig sabihin nito ay isang konsepto sa agham na tumutukoy sa malaking pagbabago o paglipat sa pananaw o pamamaraan ng pag-aaral. Sunod ay epistemolohiya. Ibig sabihin ay pag-aaral tungkol sa kaalaman at kung paano ito nakakamit. Paano nga
nga ba ginagamit sa pakikipagtalastasan ang sosyal na variety ng wika? Sa mga profesional na sitwasyon tulad ng trabaho, negosyo o akademiko, mahalaga ang paggamit ng tamang variety ng wika upang maipakita ang respeto at kredibilidad. Halimbawa, sa isang opisyal na pagpupulong, ang mga salitang ginagamit ay maaaring maging mas komplikado at teknikal kaysa sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ang paggamit ng tamang variety ng wika ay nagbibigay ng impresyon ng kasanayan at profesionalismo sa mga kausap. Bukod dito, ang sosyal na variety ng wika ay ginagamit din sa mga seremonyal na okasyon tulad ng mga kasal, binyag o pagtatanghal. Sa ganitong mga pagtitipon, ang mga salita at pananalita ay pinipili upang magbigay ng espesyal na kadiwa at kahalagahan sa okasyon. Sa pangkalahatan, ang sosyal na variety ng wika ay isang kasangkapan para sa formal na komunikasyon na nagpapahayag ng paggalang, kakayahan at pag-unawa sa mga kultura at tradisyon. Ang pagiging maalam sa paggamit nito ay nagpapalakas ng kakayahan sa pakikipagtalastasan at nakakatulong sa pagpapalaganap ng mabisang komunikasyon sa iba't ibang larangan ng buhay. Muli ako si Binibining Nova F. Bertuccio na nagsasabing mag-aral ng maigi upang ang buhay ay bumuti. Paalam!